Hello, good evening po sa Honey Talk. Welcome po. This is another episode po na puno po ng pagbabago at puno po ng pag-asa. Dahil po matutunghayan natin ngayong araw ang isang kwento naman po ng isang OFW o how she handles the the battle here in the other sa ibang bansa. Today po, I could explain na ang guest ko po is a tough mother. Dahil po sa lahat ng dinanas niya, whether sa work, sa family, she conquers everything. And today she will share kung ano po yung ginawa niya at ginamit niya para malagpasan po ito. Siya po ay kasama ko rin po sa church. Today, I'm so proud to introduce my guest. Siya ay si Sis Madel. Hello po. Model talaga. Madel kasi, pero alam ko yung nickname niya is Yam. Yam, thank you for giving me the opportunity to interview you today despite na yung mga schedule natin medyo busy, but your heart is so open to share. How are you? Kamusta ka? Okay lang kita. Ngayon okay na. Oh, Nung nakaraang medyo hindi. Pero ngayon okay na ako. okay. Ilang taon ka na sa Hong Kong, Sis Miriam? Magdanain. 9 years. Oh, 9 years. Ito lang ba yung country talaga na ano? How is it? Yung isang employer ka lang Isa ba? Oh, so ano po ang employer natin? Pure Chinese. Oh, so can you explain ko ng trabaho mo, ilang alaga mo? Dalawa yung alaga ko. Tapos hindi naman pagod sa bahay. Basta focus lang sa mga bata. Oh, so yung work na okay Okay naman siya. naman. Kahit di ka maglinis, okay lang sa kanila. Basta't bata yung bantayan. Sa 9 years mo na magkasama sila, ano po yung nakikita mong nahihirapan ka sa employer mo at ano po yung blessed na experience mo sa employer mo? Nung una, dahil kasama ko si Lola, medyo nahihirapan kasi hindi sila magkasundo ng amo kong lalaki. Tapos, pag nagagalit yung lalaki, pati sa akin na niya yung galit niya. Pero after naman that, nagsosorry yung lalaki. Kasi nga, dahil hindi sila magkasundo, kaya pati sa akin nabubuntong niya yung galit niya. Pero ngayon, dahil wala na si Lola, okay na kami. Okay na yung samahan namin, nagkukwentuhan, nag-aanuhan kami. Kaya, blessed ako. Kahit anong pagdadabog ko minsan, tinatawanan na lang nila ako, hindi nila sinuseryoso kasi sabi nga nila, dahil may tiwala sila sa akin. Tapos, pag maalis naman sila, naman sila na iwan yung mga bata sa akin. Ayun po ang isa sa Hong Kong. When you have an employer na Chinese, usually po, pag sa kontrata, stated po yung may pupo, may may lola. So usually po yung struggle ng isang helper pag sa Hong Kong tinatawag sa helper is kunyang is mostly sa mga parents po ng employer. But through sa kay Sis Miriam naman, nakita natin na una po nag-struggle siya, but then after na nawala sa eksena, maganda na yung ayos na naging okay na yung sitwasyon niya sa employer niya. Sis Madel, ano po yung dahilan na pinili mo maging OFW sa Hong Wala Kong? man sa plano ko talagang mag-OFW. Kaso nung time na yun na nasa abroad din yung asawa ko. Kaso 1 year mahigit, hindi siya nagpapadala dahil yung kumpanya nila nagka-problema. And then tumawag yung sister-in-law ko dito. Sinabi niya na kung gusto kong mag-abroad, tulungan niya ako kasi may employer na gustong mag-ano nga sa akin. Sabi ko, paano ako pupunta? Ni passport wala. Tapos sabi niya sa akin, tulungan kita kung gusto mo lang. Ang tagal kong nag-isip noon, sabi ko, parang di ko kayang iwan yung kasi mga bata pa. Tapos habang tumatagal, mga 2 months, sabi ko, sige, try ko. Yung sa pagkuha pa lang ng passport ko noon, nahirapan na ako kasi yung
totoo kong apelido, mali yung 2 letra sa apelido ng nanay ko talaga. Mali yung 2 letra, kaya nahihirapan ako kumuha ng passport. Hanggang sa nag-ano kami ng fixer para lang makakuha ko ng passport. So, sa ano pa lang, sa sinasabi mo, sa pag-a-apply pa lang, may struggle ka na sa passport Sa mo. passport Pero, pa lang. since nandun yung pursigido ka sa ano mo, sa gusto mo talagang makapag Tapos, punta sa oo. Hong Kong dahil nga una, sabi mo nga nawala ng trabaho yung asawa mo sa Kuwait, Sa ba? Dubai. Sa Dubai. So that is one of the top decision kasi nga una is napilayan ka na because your husband lost na yung trabaho work doon. niya. So that time ilan na po yung anak natin? 2, elementary. How old na po sila that time? 5 years old at saka 1 years old. Oh, so nung nagdesisyon ka na mag-Hong Kong na maging kasi nga through the help ng ng sister-in-law mo, tama? Ano ang pumasok sa'yo? Hindi ka ba nahirapan since napakaliit pa ng anak mo, sis? Mahirap, syempre. Nung una, talagang hindi ko sila kayang iwan. Dahil kahit saan ako magpuntang magtrabaho, kasama ko sila. Pero inisip ko, sabi ko, kung aasa lang kami sa papa nila, kasi nga wala siyang trabaho ng almost 1 year, sabi ko, itry ko kahit 1 contract lang. Tapos, nung kada tumatawag ako sa kanila, sabi, uwi ka na mama. Sabi ganun. Sabi ko, kung uuwi ako, hindi kayo makakapag-aral. Sabi, nagtiis ako hanggang ngayon. At least ngayon, thank God, malapit na matapos yung panganay ko. So during that time na nandito ka na sa Hong Kong, no? Nandito ka na sa Hong Kong, si Siam, nakabalik na ba ang asawa mo? Oh, so tinulungan ko siyang makauwi. Oh, so yun ang isa sa mga fruit of labor mo. Nakuha mo yung asawa mo sa Dubai at siya ang naging kasama ng 2 mong anak. How is it? Kasi alam mo si Siya, mostly ng mga problema dito sa Hong Kong, no? Ang una is ang asawa. Either nagkakapitbahay or iniiwanan. Ibig sabihin ng yung buhay ng OFW is really hindi lang dito tayo na nakikipagsapalaran, pati yung relasyon ng mag-asawa. How is it? How is it your husband? Okay naman kami, wala naman problema. Kasi nga, ang asawa ko is a broken family. So, ayaw niyang iparana sa mga anak namin yung iwalay din yung magulang. Kahit noon sinasabi ng parents ko na iwan ko na siya dahil nga almost 1 year and a half din nagpapadala. Kasi sinasabi nila may asawa na doon. Sabi ko, kausap ko gabi-gabi paano may asawa. Hindi ko naman daw nakikita. Sabi ng asawa ko, kung gusto mong maniwala sa kanila, bahala ka. Kung gusto mong maghanap, nasa sayo yan. Sabi ko, ba't ako maghahanap? Ikaw ang pinakasalan ko. Siyempre, sabi ko, kahit saang sabi ko, kung hanggang saan tayo, doon tayo. Sabi ko, gano'n. So ibig sabihin, sis during that time na sa Dubai siya, so marami ng haka-haka at nag-a-advise sa'yo na iwanan mo yung asawa mo, baka meron na siyang ibang nakakasama sa Dubai, kaya hindi siya nakapagpapadala. So that is one of your really struggle. So pinanindigan mo yung marriage life ninyo. Kahit na hindi siya nagpadala, kahit na hindi siya umuwi, you stand for your marriage talaga. Paano mo ginawa 'yon? Paano Kasi, pinanindigan? Sinasabi naman niya sa akin, tsaka may tiwala naman kami sa isa't isa eh. Kasi sabi niya, kung yung tiwala mo nawala, hindi ko nakasalanan. Yun, basta ako, wala akong ginagawang masama dito, sabi niya, yung hiling-hiling ko lang tiwala mo. Sabi ko, buong-buo yung tiwala ko sa'yo. Sabi ko, gano'n. At saka kasama naman niya yung mga kapatid ko, yung 2 kapatid ko, kasama din niya doon. Tsaka mga pinsan ko din naman kasama niya doon. Kaya kampante ako na hindi naman siya doon ng mga babae. Lalo na ngayon na after you've been in Hong Kong for 9 years, so your struggle is only sabihin natin 2 years kasi nakabalik siya. Ngayon maayos naman siya, di ba? May trabaho naman siya. Kamusta ang mga anak mo? Ang panganay mo, sis Yam, ilang taon? 21. 21. So she's taking civil engineer. Oo, kasi alam ko 2 babae yung anak mo. Isa is college, ang isa is college rin, pero pareho silang college, di ba? Senior high. Senior high. So she is planning to take up kasi I heard your testimony na nagpe-fellowship tayo na gusto niyang kumuha ng accountancy. So civil engineer, anong year na siya?
Paano na siya, kaso nag-ano pa siya ng 1 year para gusto daw niya sa mga site-site. Ayaw niya sa office para mas malaki daw yung maano niya sa work niya. How does it feel, si Siam, na ngayong nakikita mo na yung hirap mo, yung lahat na pinagdaanan mo dito, nag-harvest ka na kasi 4th year na yung anak mo, tapos mag-extend pa siya ng 1 year. Ano ang iniisip mo ngayon? Masaya, at least, kasi sila, ano lang naman kasi sila bahay, school lang. Saka never silang umalis ng walang paalam, kahit sa papa nila. Pag sinabi ng papa nila na huwag kayong makitulog sa ibang bahay, pag nagpapaalam sa akin, papa nyo kausapin nyo, wag ako. Kasi papa nyo kasama nyo. Kasi stricto yung papa nila dahil 2 babae. Ayaw niya na natutulog sa mga klase. Okay lang na pumunta sila doon, pero balik din sila ng hapon. Si Siam, may ako, kasi kami ni si Siam is makasama kami sa church, and ang church namin is Hills of Glory. How did you encounter Hills of Glory, si Siam? Kay Ann. Kay si Ann talaga is very siya. Meron siyang gift ng evangelism talaga. So, when then nakapunta ka na sa Hills of Glory, how is it? Paano nakatulong ang Hills of Glory sa present na buhay mo? Malaki. Kasi nung time na hindi ako pupunta doon, laging hindi ko alam po anong gagawin. Kasi mga problema nga. Pero ngayon, na-handle ko na. Hindi katulad nung dati na nakamukmuk lang, hindi mo alam ang gagawin. Pero ngayon, pag isip ka lang, tas mamaya, bangon ulit, kaya na ulit. Sorry but to mention, ang problema mo, kasi nakikita ko is very ka sa family mo, okay na. You don't have to elaborate, pero yung sinasabi mong problema mo is sa mga pamilya mo around you. Oo. Pero because you're a breadwinner, I heard. Yeah. So, yun rin lang isang bagay ng OFW, no? Kasi pag nandito tayo, hindi nila alam yung buhay natin. Kaya kung may hihingi sa atin, we are open. So, you're trying to say na open ka sa family mo. So, lahat sa kanila, pati sa mga kapatid ko, pag nagsabi sila, agad-kagad, nagbibigay ako. Pero naisip ko din naman ngayon, sabi ko, siguro panahon na muna para umindi. Yes. Pero para, it's okay. Parang naging masama pa ako nun. Kaya sabi ng asawa ko, hayaan mo lang sila. May isip din naman nila yan. Sabi gano'n. Pero ngayon, okay na. Kahit hindi ko muna sila pero kinakamusta ko sila sa mga anak ko. Pag may time, sabi ko, kahit mga lang, bigyan nyo lang sila, sabi ko. I feel the tears of Sis Miriam kasi usually pag OFW tayo, as I have said, very giver tayo. Pero hindi nila alam na ang hirap natin dito is napakasakit. Naiiyak si Sis Miriam. Bakit? Kasi mahal na mahal niya yung pamilya niya. Despite na ayaw niya, pero nakikita niya, unahin niya rin yung pamilya niya. It's time to say no, not because greedy siya, it's because na gusto niya ring bigyan ng limit na yung mga bagay na nakikita niya mas lalong lumulubog sa kanya. So for now, I see Sis Miriam na very happy ka na. And then dahil po sa tulong, during the time na you are in, na parang nalulubog ka na sa kalungkutan kasi you don't expect na despite sa lahat ng tinulong mo, binigay mo, it turns out na ikaw pa yung masama. Ano ang hinugot mo? Anong ginawa mo para makabangon ka na Iniisip ko na lang na mag-heal din yung ko sa kanila. Tapos, pag nagpupunta sa church, hindi ko na lang lahat ng sama. Iiyak. Pagka iyak nun, okay na ako. Hindi katulad nun dati na gusto mo nang magpakamatay. Dati ganun ako nung hindi pa ako sa church. Pero nung sinama ako ni Ann, nabago unti-unti. So, yun na ang kagandahan, no?
ang ginamit ni Sis Yam is hinugod niya lahat, sinorender niya lahat kay Lord, lahat ng sakit, ng sadness, lahat ng disappointment niya kasi nga in God's love, it is unconditional. Doon mo ma-feel talaga na this after mong umiyak, naubos Oo, lahat ng na iyak ano na mo, yung- but then at the end of it, masaya, di ba? Masaya na, maano. Sis Miriam, ngayon na malapit na makagraduate yung anak mo, makaraos ka na lahat, and you've been in Hong Kong for 9 years, may ano ka ba? May plano ka bang mag for good? Meron naman, kaso gusto ko pa rin matapos pa yung bunso ko. Siguro pag natapos yung bunso ko. Kasi sinabihan ako ng panganay ko na pag nakatapos siya, nakapagtrabaho, bakasyon na ako, uwi na ako, siya na bahala sa kapatid niya. Sabi ko, hindi niya obligasyon yun. Yes. Kaya pa namin ng papa niya. Lamig. kaya pa namin ng papa na paaralin pa siya. Pero sabi niya, siya na lang daw. Pero hindi ko binibigay yung obligasyon sa kanya. Hanggat ako ng mga boss ko na kailangan nila ako, mag-stay pa rin ako dito. So that's a mother's love, no? Usually talaga tama. Kasi ang anak is not an investment. Mostly kasi ng mga parents, pag nakagraduate ng anak, we give them an obligation. Pero nakita na mo naman sa bibig ni Yam na sinabi niya sa anak niya na hindi anak, it's not your obligation. Kaya pa naman namin ng papa mo na to provide para sa bunso mong kapatid. Ngayon si Sis Yam, no? During sa stay mo ng Hills of Glory, do you have any Bible verse na hinahawak-hawakan mo? Meron ako. Meron. Oo. Pakibasa po, then tell me, pakisabi po kung paano to naging tulay sa pagbabago mo. Sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. Oh, sa Proverbs, ano yon? Proverbs. Sa, Kasi yung sabi doon na don't lean your own understanding. Kaya Oo. kailangan talaga i-surrender natin kay Lord. So it Yung really mga- relates sa'yo, no? Oo, relate sa akin Oo, talaga yun. na- Kasi simula nung ako sa Hills of Glory, lahat ng pain at saka ko sa lahat sa Kanya. Kaya ngayon, unti-unti na rin nag-aano sa akin yung ng God sa buhay ko. Hindi na katulad nung dati na puro problema, puro pero ngayon, unti-unti nang nababago. Yung anxiety mo, yung Minsan di ka nag-iisip ka, nagsusuicide ka na, Tapos it hindi helps makatulog. dyan sa Bible verse mo na yan, na yun ang ginamit mo para matanggal yung lahat ng Oo. disappointment. So it's really amazing, no, na anong ginawa sa buhay ni Lord ni Miriam, na may struggle siya sa pagpunta dito sa Hong Kong, but look at her now. She is victorious sa lahat ng aspeto. Kahit man may konti pang sigalot, but then the grace of the Lord is here. So thank you, Sis Miriam, Thank you for din. giving me the opportunity. At huwag ka nang umiyak kasi alam ko, Okay na after rin the ako. tears, it's smile. And Joy na. oo, it's a joy. And salamat. Marami kaming natutunan sa kwento mo na despite sa struggle, you rise victorious. At maraming salamat po sa mga nanonood sa Honey Talk. Continue to watch Honey Talk po kasi dito po matutunghayan natin ang iba't ibang kwento ng pangarap, pag-asa at pakikipaglaban po sa buhay OFW. For those who did not subscribe, please po subscribe and turn on the notification for more videos to come. Thank you. Bye-bye.